Tungkol pa rin ito sa nangyaring commotion sa loob ng Senado na kung saan ay apektado rito si Senate President Cayetano, kaya't sinasabi nga niya parang yung mga ibang senador ay walang pakialam at hindi naging concern doon sa nangyari na yun na commotion o yung putukan na nangyari sa loob mismo ng Senate. So meron tayong video na kung saan ay nagpapahayag si Senate President Alan Cayetano tungkol sa mga pangyayari na yon, na kung bakit ang mga iba nilang kasamang senador ay parang walang pakialam sa nangyaring kung ano man ang nangyari nung time na yon. So panoorin natin itong video na ito. About Monday, because this week nakita po natin simula sa pagpasok ng mga NBI sa Senado noong Monday hanggang sa ginawa noong Wednesday night. At ano ang sinabi ng aming mga kasamahan ng senador? Disgusted daw sila sa nangyari. Wala man pong outrage, wala man pong pagkakaisa. Dati po, may madapalan po isang senador, lahat po concerned na dati po may threat lang po sa sasakyan ng senador o dun sa loob ng session hall, may konting gulo lang, nagkakaisa. Pero ito po, sa buong pangyayari, wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. And then pagkatapos, napakabilis nung narrative na drama ito. Napagaling naman po namin magdrama na yung NBI nahila namin at naisama namin doon. So palagi ko kaya ganun ang nangyari kasi nga 'di ba una-una ang Senate President ay pinalitan ni Cayetano at alam naman natin ang grupo ni Senator Soto, Lacson o Pangilinan ay talagang nasa kabilang faction yan sila Kasi alam natin na si Cayetano ay isang malapit din ito sa mga Duterte, kaya nga siya naging tumakbo siyang Vice President ni Duterte. So dito pa lang talagang nakikita natin na mayroong faction na nangyayari na sa loob ng Senado. Kaya nga sabi nga ni Alan Cayetano nung araw, kapag may mga concern na pangyayari na kaugnay sa mga senador, ay ganun na lang nila siyempre kinakamusta o ano, yun ang binabanggit niya rito. Ibig sabihin talagang aware sila sa mga bawat miyembro ng Senado. Pero sa nangyaring ito, kahit tawag wala daw silang narinig at hindi man lang sila kinakamusta, kasi may mga senador pala na nakalabas na bago nangyari yung commotion at yung putukan. Kaya yun ang isa sa dahilan na kaya nagsalita ng ganito si Alan Cayetano, ang kasalukuyang Senate President. Samantala, eto na naman ang ating idol na si Trillanes, at talagang hindi talaga nito tinatantana ng mga Duterte, maging itong si Senator Bato. At talagang yun nga, kanya na naman itong tinututukan sa ngayon. At mukhang may mga ano pa siya may mga concern siya kung paano dapat talagang huliin si Senator Bato, dahil sa siyempre yung sinasabi nga na may warrant of arrest na itong senador na ito. Muli. So, yes, pwede yan kasi declared siya na pugante, kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad. Pero ang pinakang mabilis talaga dyan o guarantee dyan, kasi alam niyo si Bato, syempre he would be surrounding himself with bodyguards, or he himself would be armed. So, malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward, no? Pag nagkaroon ng reward na magkakaroon ng reward kung sino man ang magbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkahuli ni Bato, nako, mabilis po yan. Mabilis na ano yan. Sino po kaya pwedeng magbigay ng reward para gaganahan tong mga kapwa natin Pilipino na isurrender siya? Hindi kami. Hindi sila yata. Magtuturuan niya. Pwede po yan sa level ng DOJ, DILG o PNP. Kung sino po ang pwedeng gumawa, even NBI.
Okay din tong advice ni Senator Trillanes kung hanggat maaari daw talagang reward ang mabilis para mahuli talaga itong si Senator Bato. At yun ang kanyang pinaka magandang ibinahagi na idea, kasi nga kapag may involve kasi na reward, mabilis talaga ma-actionan yun at talagang maraming kikilos nun. Siyempre ang ano nun, ang hinahabol nun ay yung pera na involved dun sa reward, at yun ang nais na gawin para sa mabilisang paghuli dito kay Senator Bato. At sa kabila nga ng ano na yun, ng mga sitwasyon ni Bato, dahil ang sabi nga niya mahirap ito huliin, dahil siyempre alam natin na isang pulis si Senator Bato, at may mga may mga skills to na hindi lingid kay Trillanes, kasi alam niya na isa rin siyang sundalo, at siyempre may mga strategy yan sila na kapag sa mga ganyang sitwasyon. Samantala, ito ang matindi rin ang naging alitan ni na Richard Gomez naman at ni Levesty, na talagang naging controversial din ito. Panoorin natin itong video na ito. Uwi sa pisikalan ang girian ni Batangas Representative Leandro Leviste at Leyte Congressman Richard Gomez sa gitna ng privilege speech ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kung sa Senado ay may away sa pagitan ni na Senators Robin Padilla at Kiko Pangilinan, muntik na rin umanong magkasapakan sa sina Representative Richard Gomez at Representative Leandro Leviste. Ito ay dahil sa biro ni Leviste sa nakatatandang kongresista na malakas umano ang vote buying sa kanyang lugar sa Leyte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, naawat lang ito ng iba pang mga kongresista sa loob ng plenaryo matapos ang privilege speech ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Napaulat ding lumapit pa umano si Leviste kay Gomez at sinabing biro lang ang kanyang sinabi. Sabay tumawa na ikinagalit naman lalo ni Gomez. Sa huli, pinayuhan naman si Leviste na maging maingat sa kanyang mga biro. Kung napanood ang mga video na ating binabahagi dito sa ating channel, at kung nais mong magbigay ng komento o reaction, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.